Ito po, sinabi po mismo ni Curly Discaya po na wala silang nagawang anumang masama at kailanman po hindi po sila nangurakot. Yan po ang kanyang pahayag po ng mga anak. Ito pong video papakita natin, no? Ito rin pa po pag-uusapan din natin tungkol dito sa bubong ng stage ng Peñaranda Park bumagsak. 5 ang sugatan. Kontraktor, mga kapatid ni Saldico. Ayan po. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Unti-unti na nagsasarili. Pansin ninyo, yung mga bubong, tulay, baha, flood control, revent, alam mo yun, lahat ng mga tungkol sa mga ginawa ng kontraktor, kusang bumabagsak. Sa panahon ng Marcoleta to, ha? Hindi kayo nagtataka, hindi kayo nahiwagaan. Sa panahon naman na wala pa Marcoleta, diba, hindi pa naman bumabagsak, hindi pa naman nagbabama, hindi pa masyadong sunod eh. Nakapagtataka, nagbaba kahit walang bagyo. Ibig sabihin, inihahayag sila ng panahon at ng Panginoon yung mga kalokohan nila. Diba? Eto, pag-uusapan natin, ang kontraktor pala ito ay kapatid daw, sabi nitong post, ni Saldico. O kayo na humusga, mga kababayan. No? O ngayon, etong bubong na po ito, 5 individual na sugatan nang bumagsak ang bubong ng stage ng Peñaranda Park, Legazpi City. Kaninang alas 6 gabi, Sabado, Agosto 30, 2025. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, sugatan ng mga ito matapos tamaan ng tarpaulin at bakal sa bubong. Kaya bumagsak, 2 lang. Hindi ginaya yung malakas na hangin, pero sandali. Wala namang bagyo ata rin sa Albay na to eh. Ba't babagsak? Kulang sa materyales. Ibig sabihin. Diba? Kaya nga sabi niya, kulang-kulang to. Kulang siguro sa tornilyo to. Diba pag may taong inaasar? Kaya ito, kulang ito sa materyales kaya bumagsak. Hindi, ako sa akin lang ha. Kasi mga ganyang bubong, hindi dapat babagsak yan. Babagsak yan kapag may pinakamalakas na bagyo po. Opo. Pero pag ganito, natural, humahangin lang ng konti, bumagsak, may kakulangan po. Maaari yung bakal na ginamit ay manipis. Bakit manipis? Sabi ko nga sa inyo, kung bibili ka nito, halimbawa, bibili ka nito, ang halaga nito halimbawa is 1,000. Ha? Kukunin mo na lang, ganto rin, pero mas manipis dito, mas marupok, yung tagi 100. Di ba? So, ibig sabihin, pag ginamit mo 1,000 sa 100, mas babagsak 100. Ganun po ang aking palagay, ha? Ang bubong ay bahagi ng 96 million proyekto para sa Rehabilitation Multipurpose Facility. 96 million? Talaga? Seriously? 96 million yan? O ito, i-appraise ko ako magkano yung bakal na yan, ha? Nakita mo yung mga tao na yan, maliit. I-appraise ko kung magkano, ha? Ang labor dyan, pagpalagay natin mga 10 million. Ha? Yung materials dyan, tingin ko mga 40 million lang eh. Alam nyo kasi, mula ng elementary po tayo mga kababayan, high school pa lang, pati mga magulang natin, tanungin natin, pinaniwala tayo nila na kapag ang proyekto ay gagawin, ay dapat mahal. 100 milyon, 200 billion. Kasi pag ang isang bagay na lagi natin naririnig na mahal, habang tumatagal, nagiging walang halaga na yun. Halimbawa, laging proyekto sa taon, 100 million. Ang mahal. Kung taon-taon 100 million, tumataas ang dosage natin. Nababaliwala 100 million. Kaya wala nang pumapansin. Ay, 100 o maliit yan. Kulang pa nga yan. Hindi po. Huwag kayo maniniwala. Napaka-overpriced po lahat na nangyayari ngayon. Dito. O eto, tinatanong ko naman to, hindi ko naman sinabing overpriced yung bubong nyo. Nagugulat lang kami, 96 million proyekto na yan. No? Para sa Rehabilitation Multipurpose Facility ng Old Albay District, ipinagtiwala ni Hightone Construction and Development Corporation, FESCO Builders and Supply JB. Hindi ko alam kung tanong ko lang. Kung 96 million to, bakit babagsak ng ganito to? Ayan ang sabi nila, na ito daw ay kapatid. Ang bumagsak na bubong na to ay kontraktor neto, kapatid ni Saldico. Basahin natin ang konting comment bago tayo dumako kay Discaya. Bago natin pag-usapan po ang Discaya,
pag-usapan natin, pahapyaw muna itong mga nag-comment dito para mapagbigyan naman natin sila. No? O, ito na. Ayan, no? Kita mo yung mga litrato, mga kababayan. Ayan, no? Kita mo. Tignan mo, ikaw, tignan nyo, silipin nyo. May law ng itim. Ayan, no? Kita nyo? Kita nyo? O, may law ng itim. Ayan, no? Naniniwala kayong bakal 96 million lahat yan? Kayo? Yung mga welder dyan, alam nyo naman presyo ng bakal, o. Original na bakal o brand new na bakal, alam nyo presyohan. Kayo po mag-appraise dyan. 96 million po yan. Yung lona niyang itim, baka wala pa 100,000 yan. Yung bakal po, tingnan nyo po yung bakal. Baka isang poste niya 100,000 lang eh. Baka yung construction niya wala pa 3 million eh. Di totoo lang ho. 96 million, ano yan, gumawa ka ng gusaling malaki? Ito lang. Tanong ko lang po. O, tingnan nyo yung bakal. Kayo na mag-appraise ha. Hindi ako nang bibintang ha. Tanong nyo lang, saan niya? O, okay, ito. O, baka disposable covered coat o may expiry date yan. O, ha? Ano ba yan, PBBM? O, ayaw niya pa kasi sibakin yung mga dyan eh. Di ba? Kung sa panahon ni Pangulong Duterte ito, baka, parang ano eh, kasi parang sensitive eh. Pero sige, baka wala nakakulong ngayon sa panahon ng Pangulong Duterte. Anong kulong? Sabi ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, ayaw niya ng kinukulong. Kasi sabi niya, masikip sa kulungan, pakain pa ng gobyerno. Diba? Eh, alam nyo na, sa panahon ng Pangulong Duterte, sabi niya ng Pangulong Duterte, kung ako makabalik, doblado, gagawin ko ulit yan, sabi. Diba? O, sabi ni Al Rupino, bitay na yan. O, ngayon talaga, inaadya talaga ng Panginoon, makita ang mga pangloloko nyo sa mga taxpayer. Galing! Ang galing mo, umadtuturirit. Parehas tayo ng naiisip. Hinahayag po sila ngayon. Lahat ng po kalokohan ng gobyerno po at kalokohan ng mga kontraktor, yung mga ginawa nila, hinahayag. Siguro iniisip ng kontraktor, bakit naman ngayon ka pa pumagsak? Kung panahon na ni Marcoletan, nag-iimbestiga. Kaya yung mga kontraktor dyan, dinadasalan na yung mga tulay, huwag kang babagsak. Kinabukas sa pagtulog, boom! Bagsak! Sinisi dump truck. Di ba? Inihahayag na kayo ng Panginoon. Tama ka, umadto. Diyos na naghahayag sa inyo kasi si Marcoleta, alam natin maka-Diyos siya. Matapang yan, leader yan. Hinahayag na sila. Sa susunod, ito, mark my word. Ano ngayon? Bukas sa Makalawa, pagtapos ng speech ni Marcoleta, may mga babagsak na naman. Hindi, balikan nyo ako pag hindi nangyari. Hula to, hula. Nakukutubang ko magkakatotoo. May mga babagsak na tulay. At hindi lang tulay. May mga guguho. Iyahayag to ng Panginoon. Hindi ako propeta. Mga kababayan, hindi po ako propeta. Pero taglay po ng aking talino at aking pagbabasa ng Biblia, pinagkakalooban ako ng Panginoon ng isang wisdom na ako lang ang nakakatangi. Hindi ako propeta. Testing lang. O, ito. Lumabas na ang mga ginawa ng mga magnanakaw, sampal sa mga mukha nila. Palusot pa more, halos na lang bitayin ninyo si BP Sara sa 125 million na walang ebidensya, sabi ng COA. Malinis ang record nila kung paano ginastos ngayon. Anong masasabi nyo, co-families, magnanakaw ng bilyong perang Pilipinas? Mga walang awa sa kapwa, pinakain sa pamilya galing sa nakaw. Hindi ko kaya yun. Mabubusog yung anak ko galing sa nakaw. Hindi ko kaya yun. Parang sabay-sabay na sila nabubuko na kupo. Hindi, ito. Sabay-sabay sila. Yung Baguio, doon. Bukod pa yung pagdalaw ni BBM, pati dalaw ni Marcoleta, alam mo, ibut pa yung investigasyon, nabubuko sila sabay-sabay ngayon. Kung hindi sila mabuko, yung ginawa nila, kusang bumabagsak at binubuko sila. Opo, mga kaibigan. Napansin nyo? Oh. Lahat po may kasalanan hahabulin. Wala po dapat sisinuhin. Korek ka, Joy. Huwag po tayo maging loyal sa isang kandidato. Ang kapakanan ng taong bayan ang ating ipaglaban. Huwag ang isang politiko na kahit dami ng
Dami ng kamalian ay pagtatanggol pa rin. Huwag mali dapat tratuhin, mali sa halip na ipagtanggol pa. Yun. Kaya tama lang sinabi ng Bible. Kaya huwag kayong matakot sa mga taong ito sapagkat walang nakatatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Mateo 10:26 siya nagsabi niyan. Paulit-ulit na binubuo ng mga Bicolano ang pamilyang binuboto ng mga Bicolano ang pamilyang Kawatan na ito. Kailan sila magigising? Gising naman tayo, kababayan. Alam naman natin kung ano yung politiko kurakot yung di natin maramdaman. Diba? Akala ko, isisisi naman ng mga Duterte ang mga pagbagsak sa part na yan. Ilaw na yan ng katotohanan. Ilaw na yan ng katotohanan na si Saldi at Romualdez ang totoong kurakot ng kaban ng gobyerno natin. Civil engineer ba si Ko? Binoto nyo bang si Ko? Nako, nag-uumpisa na mga paniningil nyo dito. Magaling, gumawa ka ng hindi mo tinipid. Sana walang tinatama ang mga tao. Ito, last question. Pupunta tayo sa Diskaya. Sa sinabi niya po, hindi po sila kurakot. At sila po ay walang nagawang masama. Ito po. Last question, last comment na lang. Bakit sa Davao, hindi ba sila Albay, Cagano at Cagagago, Legazpi City? Sabi mo na Davao, bakit hindi ka magtaon ng mga utak ng mga kona yan? Kaya pala pinagyayabang ng asawa yung mga bilyon-bilyon na kotse nila galing naman sa pagnanakaw na pamamaraan ng tangina ng mga yan. Marcos ang nakaupo ngayon. Hindi Duterte, bilyon-bilyon ng Kawatan sa panahon ng Marcos ngayon. Kay Tatay Digong wala. Totoo yan. Kung hindi, bakit ako may kakilala ako, Tatay Digong, may ano pa rin, may corruption pa rin. May kakilala ka pala, ba't di mo sinumbong kay Duterte? Nagsasalta pa yung mga politikong ganyan Bakit sa panahon ng ganito, may ganito? Hindi naman malalahat 6 years lang Actually, 6 years Ang hirap Dapat niya pag presidente, 20 years yan Hindi, pag 6 years kasi kulang. Totoo, kulang. Pero, maraming takot. Ito sa panahon ni BBM, sino ngayon? Ipagtanggol pa ng mga tanso to. Ipagtatanggol pa to. Kapalpakan na nga, inamin na nga ni BBM, palpak sila Ay, nakakatunayan, palpak sila May corruption, may ghost project kasi na lang, ghost project, magkano lang yan? Kay Sara, 125 million. Hoy, imagine, 125 million compare nyo sa 500 billion. Marunong ba itong mga tambos sa math? Diba? Natutuyuan ako ng sa inyo. Nalaway sa inyo. Ito, painggan natin this guy. Sa mga nagtatanong na kung bakit po ako nakasuhan, hindi po ako nakapatay na tao. Painggan natin si Diskaya po. Ito po, matagal na po interview sa kanya sa iNews. Ito po, pagsasalita niya, pakinggan din natin ang side niya. Diba? Malay nyo, may makuha tayong aral sa kanya. Diba? Sa mga nagtatanong na kung bakit po ako nakasuhan, hindi po ako nakapatay na tao. Hindi rin po ako nakagawa ng ano pa mang klase ng masama. Hindi rin po kami nangurakot kasi private na kumpanya po kami. Ang kaso ko lang po naman po na kumakalat na nakarating sa kanila. Kaya pinaunlakan ko po si iNews na mag-interview po. Kasi ang naging kaso ko lang naman po dito sa Pasig is yung occupancy permit po. Nagbigay linaw si Curly Diskaya, Presidente at Chief Executive Officer ng St. Gerard Construction sa kumakalat na balita ukol sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Ayon sa kanya, ang mga aligasyon ay may kaugnayan sa kakulangan umano ng occupancy permit o certificate of occupancy ng kanilang proyekto. Mga kasong paglabag sa National Building Code. Ayon sa ulat, 3 kaso ang isinampa laban sa kanya dahil sa kakulangan ng building permit. Kayo na bahala umusga. Sa sinasabi niya po, wala silang ginawang masama at hindi sila po nangurakot. Kayo na lang po magkasabi. Kasi ayoko manghusga. Alam bakit? Unang-una, hindi pa sila lang ang kontraktor. Mas gusto ko imbestigahan ni Senator Marcoleta kasi pag sinabi ko makasalanan sila, pambibintang yon. Until proven guilty nga, di ba sabi? Batas ang Marcoleta ang mga ngasiwa dito. Hindi pwede magsariling investigasyon katulad ng ginagawa ni Kiko at ni Abante. Diba? Kasi ako, vlogger lang naman tayo. Kayo nila, pero taong bayan po maghuhusga sa kanila. Ngunit 2 sa mga ito ay na-dismiss na.
Dagdag pa rito, 3 kaso rin ang nauugnay sa kakulangan ng occupancy permit kung saan 2 sa mga ito ay formal na isinampa sa Pasig Regional Trial Court. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Diskaya na sila ay tumatalima sa lahat ng regulasyon at sinigurado na makipagtulungan at maipasa ang mga kinakailangan dokumento ng pamahalaan upang maproseso at makakuha ng nasabing permit. Mariing nilinaw ng CEO na kanilang kinumpleto ang lahat ng hinihinging requirements sa kanila para sa proyekto. Ipinunto niya na meron silang building permit at lahat ng kailangan mula sa kanila ay naipasa na. Hindi ko po alam. Basta ang nalaman ko na lang po, nung last 2 weeks yata yun, bigla na lang pong pinailan kami ng kaso para sa kaso po na occupancy permit po, dahil wala daw po kami occupancy permit, pero ang process po talaga ang pag-apply namin ng occupancy permit. At katunayan, talagang medyo may kahirapan talaga ang pag-apply ng occupancy permit po, dahil noong una, ang isa sa nagpatagal sa amin, yung building permit din po, kasi paulit-ulit po yung documentation talaga. Hindi ko po masasabi, pero kami po, kinocomply po namin ang lahat, pero medyo may process talaga siguro sila, kaya ganun po tumatagal. Ang alam ko kung hindi ko ipagkakamali tinalakay ni Ma'am Risa Hontiveros at ni, sino ba to? Ping Lacson, tungkol dyan, ang alam ko hindi yata nabigyan sila ng permit Pero nagtataka sila, paano nagkaroon to? yung pagkakalam ko, i-correct niyo ako pag mali Kasi alam ko nabalita yun nakaraan So hindi ko naman po sinasabing kasalanan po nila. Pero kami po, lahat po ng sabihin nila sa amin, ibalik nila sa amin, comply namin, ibabalik namin, ko-comply pa rin namin. Lahat po sinusunod po namin. Hindi ko rin po maintindihan na pwede naman po kaming mag-penalty, pero may kaso pa with penalty. Kaya nga po ang nangyari po nito, nung Monday po, bali lumabas na po yung yung case ko po at pinagpiyansa po ako ng korte nung Monday po. So nagpiyansa po tayo sa korte nung 3 kaso yata yun halos. Tungkol po yun sa occupancy lahat po. Sir, ibig po pala sabihin sa occupancy nyo, dyan sabi nyo, sabihin hinaharap nyo, hinaharap yung problema, correct? Sabihin, sa sinasabi nyo, sinabi nyo kasi hindi kayo kurakot at wala kayong ginawang masama. At dyan sa punto mo, hinaharap mo po, sir, yung kaso mo. Tama? Diyan sa permit na sinasabi mo. Correct? Tama, diba? Tama tayo. So, kung sinasabi nyo pong malinis po kayo, at ngayon ang pinag-uusapan na malinis po kayo, sana po, pag pinatawag kayo ni Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, sana po makarating kayo. Katulad po ng ginagawa nyo ngayon, kung paano nyo nililinis ang pangalan nyo, sana po bukas, Monday, o kung kailan si Rodante Marcoleta magpatawag man sa Senado, pumunta po kayo at magpaliwanag. Kung tanungin po kayo, sagutin nyo po agad ng malinaw. No? Kasi dito po sa punto nyo, kasi para talagang nililiwanag nyo lahat, ikinaklaro nyo sa amin. Kaya nga kayo nagpa-interview di ba? Para marinig namin. Bali yung building permit namin, comply kami, make correction, balik na naman, so comply ulit, so correction ulit, drawing, balik ulit. So, hindi na kami nanawang kababalik at kaka-drawing ulit po hanggang sa siguro lahat yata na-comply na namin yung lahat ng kaliwa at kanan niya. Nakapasa naman po, na-approve na po ang building permit niya. Bali po yung 3 po, construction po nito, may building permit po ito. So, bali ang naging problema naman po niya ay locational clearance. Pero nag-apila naman po tayo na sana po mapagbigyan kami para sa tinatawag na R3 Max kasi qualified naman po yung height ng aming ginawa para sa R3 Max po. Napagbigyan naman po, nagkaroon po kami ng locational clearance. Ito nga po yun. Wala po kami katapusang pagko-comply po. Lahat po nang hinihingi sa amin ng requirements, comply lang po kami. Sir, kung iyan yung permit ng problema nyo, walang katapusan, may haharapin kayong malaking problema, sir. Ito po, sa Monday, harapin nyo po kay Rodante Marcoleta, sir. Kung yan ay hirap na kayo sa papel na yan, ito po sa Monday, may pasabog po si Senador Rodante Marcoleta. Harapin nyo po sana. Please lang po. Hindi po para sa Pilipinas na lang. Huwag na po sa Pilipinas. Para po sa mga naninirahan na lang sa bansang ito. Nakita ko naman po, sir, mabuti puso nyo. Kasi ako nagbabasa ako ng Biblia. Lahat naman ng tao may kabutihan ng puso Pero sana yung puso na natitira dyan sa inyo o naman,
sana pupunta po kayo sa Lunes na maimbestigahan po kayo. Opo, totoo po yun. Comply. Kasi sabi namin, mape-perfect din po namin yan. Lahat ng maliit na margin po, inuulit po namin. Pag sinabi nilang, wag ito, wag ito, wag ito, sinusunod naman po namin lahat. Kahit napakahirap po yung pagka-comply, ay talagang ginagawa po namin ang lahat ng bagay para po makasunod po kami sa batas. Hindi ko lang po alam. Siguro po, baka parang din po siguro ito na yung marami pa pong mga walang building permit, mag-comply na po kayo. Dahil syempre, baka siguro mas sarap po kami gawing example, set by example kumbaga. Na kung kami nga na ganito kalaki na nahihirapang mag-apply ng occupancy permit, ibig sabihin, dapat yung mga maliliit po para hindi po kayo makasuhan, ay ayusin nyo na rin po yung mga occupancy permit po ninyo. So siguro baka yun po ang nais lang po ni Mayor mangyari. Concern pa. Wow. Yeah. Sana sir, maging concern din po kayo sa mga nabinaha sir. Yung mga proyekto nyo po sir, medyo nakikita po namin hindi maganda. Hindi naman namin pinagbibintangan kakulangan nyo. Ang nagpapakita mismo yung ginawa nyo po. Wala po kami sinasabi na kulang yung ginawa nyo. Ang nagsasabi po yung mga project nyo. Sila po nagsasalita. Kung makapagsasalita lang po yung flood control, sir, malaki tampo po ata sa inyo. Sir, sana kung concern po kayo sa taong bayan na what if, sabi mo, kung malaking business kayo, hindi kayo nabigyan ng permit, paano pa kayo maliliit? Sir, concern kayo. Concern dapat kayo sa flood control ngayon, sir. Yun po sana. Binanggit ni Diskaya na halos 90% umano ng mga residential properties sa lungsod ay walang occupancy permit, kabilang daw di... Po sa data na nakarating sa akin, talagang napakarami. Actually, ang sabi nila sa akin, 70% ng mga may bahay o nagpatayo ng bahay dito sa Pasig, 70% po ay walang building permit. Pero doon ko lang din po nalaman na halos 95%. Muntik na pumasok sa 100%. Meaning, may concern ka po sa taong bayan sa sinasabi mo. Sana mag-concern din po kayo sa ginawa nyo. Di ba? Ano yung ginawa nyo po? Punta po kayo sa Lunes para malaman nyo po. Yun lang po yun. Pero 95%. Dun sa okay. Pakinggan natin to ha. Hindi 2 years lang, 6 years. Yung tinitira pa niya si Biko, matagal na to. Ngayon, battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. So, ibig sabihin, Good governance daw ang kailangan gusto nila. kasi nito, parang kung yun pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang, ay nalutas na natin yan. At nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga Proyekto, mga basic services po. Kasi kung hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ay ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag ganun ang tema. Tama. Para siya flip-top, no? Tapos may do-with silang dalawa. Service lang, parang magulang lang mga pananay pero walang nakikitang resulta. I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Kung ano yung kulang, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigueño mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo ngayon. So yung good governance, sana yung first term. Yung second term, we would be focused more on projects, services, kung anong pwede natin i-offer sa mga... Pero sandali sa kanila painggan nyo yung punto nila. Huwag nyo muna silang sisihin hanggat hindi pa sila napapatunayan guilty. Sa akin lang Kasi, hindi natin alam na maaring sila inosente. Pwede. Maaring sila sangkot. Maaring sila palpak. Pwede. At higit sa lahat, malay nyo, malaki ang kurakot ng congressman. Yung pala sila, wala. Hindi, totoo. Huwag tayo papalin lang sa sitwasyon. Huwag natin pairalan ng galit. Ang pairalan natin, talino at utak at puso. So, malay mo mga congressman pala ang nagtatago. Malalaman natin sa pag-interview nila. Kaya nga sir, pumunta kayo. Kasi pag hindi kayo pumunta, tama sinabi ni Percy. Kahit ganun yun Kahit galit ang DDS dun Kahit galitan yun Galit kami dun Hindi bakit? Sama sinabi ni Percy. Ayaw lumabas, ayaw makausap, guilty. 'Di ba? Punta kayo, sir, para malaman ng taong bayan. Hindi naman lahat ng
Ang gusto makarinig ng sinasabi nyo, mga tao lang kami. Hindi. Yung mga binaha, sir. Naghahanap po ng katarungan sa nangyayari. Pati mga taxpayer. Di ba? Yun lang po, sir. Oh. Mga mamamayan ng Pasig. Pero kasi Kuya Milo, mabango, kilala bilang dito, Anti-corruption. anti-corruption guard, parang gano'n. Pero kung aalamin yung katotohanan, parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung service hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive. Dinideprive mo sa service ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na gawain ng panggobyerno, nakafocus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera, yun po ang nasaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigenyo. At hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastahin, huwag na lang po tayong mga lekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po na pagkolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung Para itulong sa taong wala, no? Ang galing magsalita nila, no? Tama yung sinabi nila. Pag yung pera dapat ginagasta. Hindi iniipon masyado. Ba, inipon mo 1 bilyon. Paano, kung lahat nag-iipon, wala nagasto, hindi ikot ang pera. Tama? Yung ekonomiya, bagsak. Di ba? Tama siya sabi, ang galing. Tapos, para sa taong bayan, para sa sabi niya, ang galing, sir, concern kayo. Tama? Pero, sir, ang bilis niya magsalita, ang galing talaga magsalita. Galing, believe ako, sir. Believe ako sa'yo, sir. Sana, sir, yung sinasabi niyong paliwanag at yung higbisa niyo, yung galing niyo po, dalhin niyo po sa Senado. Ipaliwanag niyo po kala Senator Marcoleta. Sila po ang representante ng mga taxpayer sa Pilipinas ngayon. Sila po ang rumirepresenta sa mga naapektuhan ng mga flood control na hindi natin alam, baka isa sa mga ginawa niyong proyekto. Yun lang po ang inaalam po ng taong bayan. Wala naman po siya sabi ng bibintang sa inyo. Dahil isa kayo sa kontraktor ng DPWH na karapatan po ng gobyerno at ng taong bayan malaman kung bakit ganito ginawa at kung bakit ang gastos ay ganong kalaki. Karapatan po yun, sir. Sana po paunlakan nyo po yung imbitasyon. Kasi pag hindi ho, sabi niya ni Rodante Marcoleta, bahala sila kung di sila pupunta. Sabi niya nakaraan, kung bubuodin mo, soli nila yung ginastos yung pera. O kulong. Dalawa lang yun O kukunin yung halaga ng gamit, ari-arian, katumbas ng ipapagawang flood control. Di ba? Sabagay, sabi ko nga, wala namang nagnakaw na isinoli ang pera. Di ba? Merong umamin, pero hindi na isoli. Meron na convict, nakaupo uli. Di ba? Ganun Ganun talaga ang buhay Di ba? Pero, nga naman, man lang sana, may mapanagot. Di ba? Alam mo kasi, ang hirap sa atin, kasi ngayon lang talaga tayo nagkaroon ng senador na matapang Totoo. Magmula kay Miriam Defensor Santiago, o Duterte pa man, naging presidente, ang sumunod na matapang talaga, palaban, Senator Marcoleta Sabi ko nga sa inyo kung si Duterte kaya nyong apihin, pagkatapos ng termino, pinakulong nyo. Kasi si Rodante Marcoleta, kahit matapos ang termino, hindi nyo kayang apihin to. Hindi nyo kayang gipitin. Para kayong bumangga sa napakalaking pader. Sabihin ko sa inyo. Itong mamang ito, ginigipit sa kabi-kabila na. May black propaganda na nga nilabas Pero, tuloy na tuloy ito pag-iimbestiga niya. Kasi sa pag-iimbestiga po, marami pong bumabaltad dyan. Marami na babayaran. Marami na susuhulan. Nagsimula na nakaraang linggo pa, suhulan. Di ba? Maraming itinutumbak. Marami, alam niyo iba-iba Pag ikaw witness at nag-iimbestiga ka, marami kang kargado, buhat mo lahat
Yeah? Kaya sir, dapat para po hindi naman mapalaki po yung issue, yung gulo. Yung mga kailangan pumunta po kayo. Magpa-imbestiga po kayo kung talagang malinis tayo. 'Di ba? Yun lang po. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.